Ingat po. Ikikwento ngayon ni Sir Vincent kung ano yung nangyari sa Baguio. Kasi doon sa napanood niyo pong vlog ko, puro ako yung nagsalita doon. Pag-akit mo sa Baguio, sir, saan ka nasiraan doon? Sa Marcos Highway. Marcos So Highway. 15 minutes na lang, nasa Baguio na po kami. Na kayo. Tapos, gabi na yun no? Yes sir, gabi. Ginabi na po kami noon. At yung kasagsagan ng ulan, doon na kami nasiraan sa taas. So nakahanap naman kami na magtotow. So yung magmula doon, dinala sa mekaniko. Okay. So nakahanap kami ng mekaniko din sa online. So nag-try kami doon kung ano, para lang hindi ma-stay doon sa gabi yung sasakyan. So tas yung nangyari noon, so tinignan ng mekaniko, yun nga, problem nga niya is daw transmission. Dahil nga na kailangan daw palitan ng unang mekaniko. So palit na talaga kagad ng transmission. yes sir. Oo. Yun yung nakita daw. Oo. Siyempre, kailangan mo mag-second opinion kasi nga medyo malaki po yung singil nila doon. Magkano? Ang pasabi sa akin is 150 daw aabot. Palit ng surplus yun. Ano pa lang po yun, surplus. Surplus yun. Mahal mo, 150 Yes, sir. 95 lang dito, Sir Aril. Ngayon, sir, ang ginawa ko po, nag-second opinion ako doon sa agent ko sa mismo. So, tinawagan ko po yun, yung araw na yun. Ang payo sa akin is idala na daw sa kasa po. So, sila po yung may authorized na gumalaw nung transmission. Kasi nga, baka hindi maayos doon sa unang mekaniko kasi nga, di ba po? So, yun, kabukasan, dinala ko agad sa branch. Towing na naman yun. Towing na naman po. So, So, dalawang beses na po yun. magkano na yun? So, yung sa towing ng una, 3,000. Tapos, nung pinatowing ko na naman papuntang 3,500. 3,500, mas mahal pa. Mas mahal pa. Tapos nun, Tinignan nila, chinek up na nila doon. ano yung unang ginawa nila? Ang sabi, solenoid. Solenoid. Opo. Ang Ilan? sabi naman, kailangan na daw palitan. Ilan, sir? So, dalawa po yung nakalagay doon sa resibo. Sa resibo, Yes, sir. Magkano? Mataas, sir. Kung total, sir, kasama ETF pati solenoid, umabot po ng 44,000. Ang ginawa po nila. Saka yung scan daw na para daw ma-check. May bayad pa yung scan? Meron. Pagkatapos nung, sir, ano nangyari? Ayun, sa awa ng Diyos, hindi pa rin okay. Hindi pa rin okay. Hindi pa rin po daw nila mapaandar talaga. So, dun na ako nag-search sa online. Pero nagbayad ka? Yes, sir. Kailangan po para ma-release yung sakyan. Ang advice pa nila na yung transmission na din daw yung kailangan palitan doon. So, sila na nagsasabi. Yun nga, sir. Kasi hindi naman yung sira Dahil nga napalitan daw ng pyesa, kailangan na din daw palitan. Hindi naman ikaw nagpapalit, di ba? Sila, sir. Sila po yung nag-advise po nun. Nag-try akong mag-search sa online. So, naghanap ako ng Fortuner na transmission. Na kung may mga problema. Hanggang sa lumabas po yung sa vlog. Hindi ba dahil sa parehas tayong networker, sir? Hindi. Siguro, sir. Ang dami kong downlines dyan. Una, sir, medyo po ako siyempre, search. Pinanood ko po yung mga videos nyo, vlog nyo. So, ang ganda po ng mga explanation nyo doon. By details talaga. Mas natuto pa nga ako sa inyo, sir, kaysa doon sa sinabi nila sa mekaniko Yes, sir. Kaya sabi ko kay Mrs., iano na natin, lipat natin kay Sir to, may nakita ako, sabi ko. Dinawagan na kita, sir. Ayun, Opo, doon na po yun. Unang tawag mo, sir, ano ba sabi mo sa akin? Sabi mo, sir, check mo muna, wag mo nang palitan, wag mo nang galawin. Wag mo na start. Wag mo start, so baka mas masira pa, sir. Kaya yun, pinatow ko na po agad dito. Sabi mo kasi may reverse Opo, may reverse, mandar naman po yung reverse. Sa gas lang talaga, ayaw mandar. Pero dahil sa may reverse yun, umiikot din yung nasira natin Okay, opo. Kaya kung pagtatagalin mong nire-reverse yun or naka-start, matatanggal na yung pinakita ko sa video na kapiraso na malapit ng matanggal. Kung nadurog yun sa loob, wala na. Hindi na talaga. Magpapalit ka na talaga ng napakamahal naman ng surplus, 150. Kaya ang gusto ko doon mangyari, yun yung original mo, yun yung transmission mo, yun yung i-rebuild natin. Wag lang lumaki yung damage. Tama, sir. Opo. So yun, sir, nung pagdating mo doon, kwento mo naman sa amin paano mo inilabas yung unit. Ayun, sir, nagulat din yung gusto ko nang ilabas. Kasi nga, sabi ko, hindi pa kaya din talaga ng budget dun sa bago. Kaya, magkano ba yung bago nila, sir? Ang sabi sa akin, sir, ang advice nila, aabot daw ng 350.
350. Opo, yung brand new nila Oo. na transmission. Oo. Opo. So di daw sila naglalagay ng surplus. Oo, Kasi hindi bawal po talaga. talaga. Oo. So yun sir, nag-decide na kami na na maghanap talaga ng ibang gagawa. Kasi di naman po nila nagawa yung Oo. transmission. Oo. So ayun sir, pinato ko na agad papunta dito sa Antipolo. Kahit malayo, sabi ko nga, kung ko-compute natin yung magagastos namin, mas makakatipid pa din, sabi ko. Oo, kasi Kahit 350 yun. sa 350 or doon sa 150 siyempre iba pa po yung labor nun. Oo. Opo. So, ano lang talaga, malaki lang din yung nagastos mo kasi ni-rebuild na natin. Yes sir, opo. Tapos, nag-PMS na kami. Kaya naman umabot na gano'n, nag-change oil na Sabi tayo. ko nga sir, kung dito ko agad nakita ko na agad yung sa nakilala ko kayo agad sir, dito ko na dinala. Hindi na ako ng 4-4K doon sa una. Okay. So dito lang, sabi ko. Kaya nga sir, yung vlog ko, kahit ulitin mong panoorin, ang sabi ko doon, pag gano'n na yung naging problema, wag mo nang paandarin. Yes sir, tama diba? po. Opo. Ipatow mo na, dalin mo na kung sino man yung shop na pagdadalan mo. Ngayon, yun namang mga may Fortuner na gano'n na maging case, no? Hindi ko sinasabing lahat. Nakapanood ko si Autorance, yun lang yung nasira yung clutch drum Okay po. O, di ba? Yun lang Yes, yung sir. nasira. Kaya lang yung sa'yo kasi nasunog, nag-slide kasi nagbagyo ka Buti na lang sir na nagtawag ako agad sa'yo. Oo. Kasi ang plano pa namin, ihilahin na lang papunta dito. Ay, nako, lalong Yun. masisira. Kaya Oo. buti na lang natawagan kita Oo. sir. So, yun lang yung nasira, sir. Alam mo ba na yung nasira na yun, Okay po. 30 to 35,000 lang yun. Okay po. Yung nasira na yun. Kung hindi lang nasunog yung lining mo, hindi tayo magre-rebuild. Hindi tayo lalaki na bibili na rebuilding kit. Pero yung nasira na yun, alam ng mga ng mga mekaniko, yung iba, yung mga auto supply, 30, 35,000, ganun ang mga presyohan nun. Kaya kung may mga Fortuner dyan, ganun na nangyari, alam na niya, 35,000 lang masisira sa akin. Yes. Di ba? Saka yung labor nung pagbaba at pagbuka. So, malaking tipid din yun. Yes sir, tama. Kaya lang yung iba, hindi nila alam, tulad yun sa'yo, medyo sliding na yan, nadala mo pa ng Baguio. O kaya napahila mo pa. Or dinala mo nga doon, nagpalit ng solenoid. Naku, laking gastos noon. Yes, sir. Yung manner mo ng pagmamaneho, paano? Ayun sir, dahil napapadalas yung pagbagyo namin. So 5 times. So lagi kong ginagamit yung sa manual, automatic yung sa sports, saka yung panipalit ng turbo, saka yung eco. Pero mas madalas yung sa manual. Manual, yung drive neutral, drive neutral. Hanggang sa nakaka-experience ako nung parang nade-delay siya, yung pag-ship niya, Oo. yung pag-angat no. Yun na yun Yun na nadi-delay. siya, opo. So, Oo. hanggang sa siguro nung last punta namin, kumakaldag na every time na nasi-ship ko. Oh, yun na yun Yun na yun, sir. Yun na yun kasi may So, dulas na yun Yes, sir. Yung pyesa yung nagkakaroon ng problema. Pyesa. Yung pyesa. Tapos yung manner din ng driving na sobrang traffic kasi. Ang sabi nila, kaya nila nilalagay sa drive sa neutral kasi napapagod yung paan nila. Tapos ang sasabihin pa ng iba, aanin mo pa neutral kung di mo gagamitin. Tama, sir. Opo. Diba? Totoo po. Ang gagawin mo naman, ginagawa mo manual. Aanin mo pa yung automatic transmission kung gagawin mo lang din manual. At di mag-manual transmission ka na lang. Tama. Kasi nga yung explanation, drive ka lang. Ako sir, meaning ko sa inyo, kahit na 30 minutes nakaapak yung pa ako sa drive. So ang ginagawa ko na lang, hindi ko sinasagot yung iba, pwede daw ba i-handbrake. Ako ang ginagawa ko, ina-handbrake ko, tapos nakadantay lang yung pa ako. Okay. Para hindi ko kailangang idiin. O na-handbrake ako, kung matagal, minsan naman yung pinakamatagal sir, mga 5 minutes sa traffic. Or kung may accident, pag may accident naman, at umaabante ka pa rin So 10 minutes, 15 minutes. Pero pag yung talagang nahinto ka na sa isang lugar, ilagay mo na lang sa park. Huwag mo ilagay sa neutral kasi sa neutral pa rin aapa ka pa rin sa preno, i-handbrake mo pa rin. Ganun din. Sa park yung pinaka-safe. Kasi sa park may lock yung yung parking foul. Ang hirap kasing sisihin mo yung manner mo rin. Pero doon sa explanation ko kasi every time na ini-engage mo, tinutulak niya kasi sir yung yung mga lining. Pinapasukan ko ng pressure yun, gumaganyan yung mga lining. So isa yon sa pwedeng cause na every time na drive, siyempre mag-engage. Neutral, relax, drive. Ganun yun. Nakita mo naman yung pyesa, di ba? Ang liit lang. Yes, sir. Opo. Yung naputol. Kaya niya yung sirain. Ang dami ko na nagawa. Yung sa'yo, sir, pang 8. Same case lahat. Pang 8 na yun.
Oo. Kung titignan mo lahat yung mga vlogs ko, meron doon na talagang na-document ko din yung May ano. kaibigan din ako, sir, sa Baguio. Natawagan ko din. Naging problema din nila yung transmission. Napalitan din daw. Yun din. Yes, sir. Oo. Same lang. Oo. So talagang ano, Mm-mm. may issue yung part na yon. Mm-mm. May issue yung part na yon. Magkano nagastos mo doon sa Baguio? Except dito, magkano lahat, sir? Ano na, sir? Nasa 75 na rin, sir. 75 Opo. plus yun dito. 350 yung brand new. Ayun. Ganun na lang. Enjoy mo lang ulit yung sasakyan mo. Pag magka-problema, tawag ka lang. Yes, sir. Opo. Oo. Kayang-kaya yan. Ito, malaking tulong to sa ibang mga naka-Fortuner din. Pag nagkaroon sila ng problema, Opo. stop na, patowing, kung sino man yung trusted na shop, mechanic, o yung pinalitan ni Autorans, ito lang, baba mo yan. Yes, sir. Palitan mo. Totoo po. Di ba? Mas okay na yun. So ito, balik ko na ulit ang susi mo. Yun. Thank Ayan. you po, sir. Thank you, Torrance. Okay na po, sir. Baka meron kang gusto sabihin sa... Okay na po. Oo, okay na. Yun. Oo. Okay, mga kapatid, yan yung sagot ng may-ari ng Fortuner. Ayan, balikan nyo po yung vlog ko nung nakaraan para mapanood nyo po yung complete detail doon. $16,000 kilometers sinakbo. Anong year po ito, model? 2019. 2019. Ang tinakbo, 16,000. I-divide mo nga sa 5 years yon. Parang talagang hindi nagagamit. Kaso ang problema ngayon, may tagas yung langis sa pagitan ng transmission saka ng makina. Sisilipin ko. Naku, ang ganda ng higaan ko, mga kapatid. Dito yung tagas. Sa pagitan ng transmission, ito yung transmission, ito yung makina. Tumatagas ang langis. Alright. Hindi pa ganun kalakas yung tagas. Kaso, meron na. Oo. Kung pababayaan, baka lalong lumakas. Ang mangyayari dito, baba yung transmission, kasi nandoon sa pagitan ng transmission at ng makina yung tagas. Dito, ang mas worry ko dito, yung moisture na naipon. Madalas ba kayo nag-change oil? Bihira. Depende. Oo parang hindi pa nga na-change oil to Di ba? Ang problema dito, nakita niyo yung binili kong bagong compressor. Pagbili ko noon, binuksan niya yung ilalim, may tubig. Brand new yung compressor, yung Inco. Ito, kung hindi nyo madalas ginagamit, malamig pa naman dyan sa lugar nyo, pwedeng puno ngayon to ng, moisture, tubig. Kasi nagtutubig din ang loob ng makina Biro mo, 5 years, hindi mo ginagamit, 16,000 kilometers. Nang halos hindi mo napapainit yung makina. Yun yung isang worry natin dyan. Kaya ngayon, may leak kayo doon. Yung yung oil seal, hindi man lang umiikot, tapos i-start mo ngayon, matigas. Biro mo, yung oil seal mo, hindi naakyatan ng langis, sir ang langis mo, sabihin mo 4 na litro, nasa oil pan. Tapos ang oil seal mo, sa crankshaft oil seal, nasa gitna yon. Halos hindi man lang siya napuntahan ng langis doon. Kasi ang gamit mo, 16,000 kilometers lang. Pang isang taon lang yung gamit na yun Isa't kalahating taon. Kaya yan ang nangyari. Yung crankshaft oil seal, nasira, nung pagpaandar mo, matigas na yan. Hindi siya napupuntahan ng langis. Dahil bihira siyang magamit. Kahit anong tibay ng sasakyan, kung hindi mo gagamitin, halimbawa, 1 taon diretso, di mo ginamit. Tapos, in-start mo, wala man lang langis doon sa oil seal. Yun ang delikado. Kulang talaga sa maintenance kasi sa loob ng 5 taon, ilang beses po kayo nag-change oil, sir? 3. 5 taon, 3 beses mag-change oil. Tignan nyo. Baka ito pa nga yung pinakamatagal na change oil interval nyo. Ano ba to? Napapa-start nyo ba to tuwing umaga? Hindi rin. Isang linggo. Siguro mga 2-3. Ngayon, ano yun? Religiously, nagagawa nyo yun? Buwan-buwan? Hindi. Talagang may pagkakataon, nandun lang siya. Nakahinto lang siya dun. O yan po nangyari,
Yun, yung BBTI niya. Sa tagal na walang change oil, tapos plus moisture. Ito, bios na naman. Bios yung nasa loob. Kabibidyo ko lang kanina. Ito, nagje-jerk. Sige nga po. Pagdating lang sa 30, tsaka lang siya nagloloko. So, ito CBT po ito. Continuously yun. Ayan. Mga ganun. No? Oh. So, sa Primera meron? Wala po. Ayan o. Ayan, kaya ganun, no? Taas ng konti. Ayan, kumakadyot. Ayan, lakas oh. 40. Oo. Sa 40, no? Ayan, oh. Sunod na. Ganun na. Ito yung BIOS. Problema naman ito ay CBT. Kasi ginamit na pang-grab, nabili nila sa bangko, na repossess. Talagang gumaganong-ganon. So, CBT yan, ayusin natin. Yung Wigo, natapos na namin. Nandun yung Wigo, no? Na-overhaul din namin yung CBT transmission ng Wigo. So, ito naman ang susunod namin ngayon. Kaso, in-schedule ko muna next week. Kaya lang ito kasi pinang-grab. Pag CBT, hindi yan talaga advisable na gagawin mo parang taxi. So, kung meron kang CBT na kotse, BIOS, or kahit na anong brand ng sasakyan, at pinang-negosyo mo, hindi talaga tatagal yan. Yung 5 taon yan, iba yung tinakbo. Tulad nito, 120,000, huminto na raw. So, pinitik din yung nito, odometer. Digital na ho yan, ha. Pinitik ko yung Yung odo nito? Nakuha namin. 120,000 di na gumalaw. So, hindi na gumagana ang odometer nito, wala na talaga. Malamang yan, umikot na yan ng 1 milyon eh. Sige po, tawag na lang po. Message na lang po. Opo.